Ayan, so isang magandang hapon po mga boss, mga idol dyan, mga bayang karerista. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng ating sariling prediction, parte po sa magaganap na karera bukas araw po ng linggo, sa race number 6 at race number 8 sa Prince Cup. Ayan, so race number 6 Prince Cup, at race number 8 naman ay itong King's Cup. So maganda po ito mga bayang karerista. So dito hihimayin po nating maigi kung ano po yung posibleng mangyayari para po bukas araw po ng Sunday sa Prince Cup Second League at King's Cup Second League. Pasensya na po kayo, medyo maingay po dito sa labas. Meron po kasing nag-aayos dito. So Prince Cup po muna tayo mga bayang karerista. Ayan, so bago natin umpisa yung lahat, para sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Best Time TV, at huwag kalimutang i-like ang ating video at pakishare po sa inyong mga Facebook group. So dito sa race number 6, Prince Cup Second League na po ito, 1600 meters. Dito may 5 kalahok po tayo. Para sa akin, mga bayang karista, kasi itong Student Regent na napansin ko po ito, Garimati po ito mga bayang karista. So sa lahat ng takbo niya na kung saan nananalo po ito, Rimati po talaga itong si Student Regent. So ito po yung ang kabayo na ito ay hindi po siya matulin. Garimati po ito. Kaya nga sabi ko pa nga nung tumakbo po ito sa 1-2 tsaka 1-2 tsaka 1-4, sabi ko talagang tagilid siya kay Uto Cruz nung nagkarap sila ng mga nakaraan. So para sa akin, Student Regent para sa ganitong distansya na 1-6, tingin ko malaki po yung chance niya rito. Actually, si Student Regent tumakbo po ito sa 1-6 noong last July 12, nakapagtala po ito ng 1.35.4. Napakainan po yung Preba. Although matigas yung pista sa Metro Turf nung time na tumakbo po ito, 135.4, pero talagang impresibo yung takbo po ni Student Regent. So nabibilang po siya sa mga veteranong kabayong imported na sila Lucinci, sila yung mga contender ngayong King's Cup. So doon po ito nabibilang, although hindi pa po siya pwedeng lumaban doon dahil nga bata pa. So yun nga, kasi mga veterano na po yun. So Student Regent, tingin ko malaking chance mga bayang karisa. Naghahamon po ito Uto Cruz. Si Uto Cruz dito wala pa po itong talo si Uto Cruz. So talagang lahat ng takbo niya sa 1-3, 1-4, 1-2, puro po panalo si Uto Cruz. Napakatulin. Ang tulin po ng kabayong ito, Uto Cruz. So para sa akin dito, siya pa rin ang tingin ko magdidikta pa rin ng mabilis na pacing. So kung meron mang bubuliglig sa kanya sa unahan, pwedeng gawin yung ginawa ni Pati nung nakaraan na sinunod lang. Kung naalala nyo, yung tumakbo siya noong last July 26, ang galing ni Pati Diskarte, sinunod lang, hindi po siya nakipag-anuhan sa unahan. So dito, kung walang bubuliglig sa unahan, tingin ko Uto Cruz na rin. Pero kapag mayroong kumbaga kumaska sa unahan, hindi po papatulan ni Pati dahil una. Mahaba ang distansya, 1-6. So kasi dito mga bayang karista, tingin ko ang babantayan dito ni Pati yung Student Regent, yung Rimati ng Student Regent. Kasi yung iba dito, para sa akin hindi ko minamaliit, pero tingin ko ito po yung ng connection, yung kanilang strategy. Ang tingin ko dito, tingin ko lang ang babantayan, baka inordin kay Pati, bantayan mo si Student Regent, yung Rimati. So yan lang po yung sabi siguro sinabi nung may-ari, yan lang po yung tingin natin na kalaban ni Uto Cruz, Student Regent. Kasi itong Demo Peña, alam nyo naman, magkaibigan to ni si Uto Cruz at si Demo Peña, kaya hindi po sisirain yung Irene ni Uto Cruz dito kay Demo Peña. So yan, magkaibigan po yung dalawa na yan. Yung top player naman tsaka Windmill of Summer, magkaibigan din. So yung top player
unang takbo niya sa regular race noong August 9. Tapos ngayon na ulit. So para sa akin, no, ang problema dito kay top player, yung kanyang preparation. Kasi kumbaga, unang takbo pa lang ni top player o pangalawang takbo, nakuha na ba yung kumbaga yung target na preparation dito kay top player. Kasi yung mga kabayo kasi may mga preparation talaga yan natin na target. Kasi hindi naman nakukuha yan sa isang takbuhan lang, dalawang takbuhan, yung 100% na kondisyon. Kumbaga, habang tumatakbo yung kabayo, panay takbo, unti-unting na-develop yung kanyang abilidad. So, unang takbo pa lang yan, saka ngayon, pangalawang takbo pa lang bukas. Kumbaga, possible na pwedeng kulangin pa sa kondisyon si top player. Yan po yung tingin ko, correct me if I'm wrong, kayo na lang po yung bahala mag-analyze. Kung tingin nyo nasa kondisyon na si top player, although marami nagsasabi na bakit pa ilalaban yan kung kulang pa pala sa kondisyon. So yan nasa may-ari naman po yung pagpapasya niyan, mga bayang kares. Kumbaga nasa may-ari yan kung ilalaban nila, although medyo tagilid, pero siyempre umaasa pa rin naman yun na makachamba o mag-aumento pa yung takbo ng kabayo nila. So yun yung tingin kong prinsipyo ng may-ari ng kabayo. So para sa akin, top player, medyo isa sa mga, kung matatalo man, ito yung preparation. Windmill of Summer Suki na ito ni Autocross tsaka ni Student Regent. Kaya para sa akin, tingin ko mahirapang manalo. Although may tsamba naman sa karera, pero tingin ko dito sa Prince Cup ay Student Regent lang tsaka Autocross ang maglalaban sa panalo. So yan, Student Regent, Autocross, dyan ako sa dalawa. So Kings Cup tayo, proceed po tayo. Kings Cup, race number 8. So dito mga bayang karista, sa linggo wala na po akong tips parte po sa Prince Cup tsaka Kings Cup, kasi nga tinalakay ko na dito sa ating video. So kaya nga sa mga manonood bukas sa video natin, wala na po yung tips tayo sa race number 6 tsaka race number 8, Prince Cup tsaka Kings Cup, kasi dito pa lang sa video natin naisabi ko na kung ano po yung aking magiging analyze, kumbaga prediction, parte po bukas araw po ng linggo. Kings Cup tayo. Low Sinsi, napupunto si kabayo. So nung napupunto na si kabayo, wala na pong talo. So lahat ng takbo ni Low Sinsi puro panalo po ito. So para sa akin, ito po tingin ko ang malalamado dito sa Kings Cup. Low Sinsi pa rin ako, mga bayang karis, sa tingin ko lalaban pa rin. So pwede pang makapanalo po ulit si Low Sinsi, isang lalaking kabayo. So kalakasan ni Low Sinsi, anytime anywhere, matulin po ito. Marami pong matutulin dito, at ang kanyang takbo, napapansin ko nananalo po itong bandira o nakasunod pa agad. Pero dito kasi mga bayang karista, si anytime anywhere kasi isang matulin po ito na kabayo. So dami pong matutulin, pwedeng maubos po ito. So para po sa akin, hindi ko po siya kursunada. Resonant, derimating kabayo. Pero dahil nga sa derimati po ito, isa po ito sa magbibigay na pwede siyang kapusin ng remate, dahil nga ang tutulin. Sila Low Sinsi matutulin po ito, hindi lang basta tulin, kumbaga matulin na, tapos ang haba pa ng kanilang talaga hininga, Low Sinsi. Kaya tingin ko mahirapan Resonant. Sherbet Fountain, napapansin ko po ito mga bayang karese, bawat laban si Sherbet Fountain sa Low Sinsi, hindi po natitimbang si Sherbet. So nauubos po siya kay Low Sinsi. Si Low Sinsi naman, pwedeng bandira, pwedeng sunod po ito. So palagay ko dito magdidikta ng unahan Sherbet Fountain. Low Sinsi tingin ko susunod lang or remate. Autak po yan si Pati, mga bayang karista, isang veteranong hinete. Magaling po yan dumiskarte si Pati. So pwedeng isunod lang ni Pati yan kung meron pong manggugulo sa unahan. Hayaan po yan ni Pati. Baobab, tingin ko malakas ang laban niya rito. Tingin ko hindi po kakayanin ni Baobab. Ready to rest it all. Ito derimating kabayo po ito, pero tingin ko dito kulang pa ito si kabayo, para tingin ko kulang pa siya sa
para talunin itong mga veteranong kabayo dito sa race number 8. So tingin ko kunting tsamba, ready to race it all. Tingin ko medyo mabigat ang laban. Every 4 years, simula nung natalo po ito ni Lucinsi nung last March 1, sumunod na takbo, puro na impresibo yung takbo ni every 4 years. Segundo, tapos apat na panalo, 2 segundo. So mainam, impresibo yung mga takbo ni every 4 years. So tingin ko isa ito sa pwedeng banta kay Lucinsi na pwedeng tsumamba. Miss Ocala, napakaliit ang chance na manalo dito sa race number 8 sa Kings Cup. Base po yan sa kanilang record, tingin ko mahirapan siya rito. So is top customer, si top customer naman anong nakaraan proceeding, tingin ko nagpatak lang po itong top customer, nagpatak lang ito nung nakaraan. So para sa akin si top customer hindi pa ito nakakabawi kay Lucinsi. Tinalo ito ni Lucinsi noong last March 15, malayong nanalo po. So hindi pa ito nakakabawi si top customer kay Lucinsi. So kung meron man tsachamba kay Lucinsi, tingin ko pwede ito. Si top customer, nagpatak lang ito nung nakaraan. Morabi, napakainam yung takbo ni Morabi nung nakaraan nung August 9, nanalo po ito, malayong nanalo, 9 length. So ito unang takbo nung nakaraan ni Morabi dito sa Pilipinas, nanalo po agad. Tapos ngayon pangalawang takbo, ito po yung mahirap dito mga bayang karista. Si Lucinsi batak na batak, sila every 4 years nakailang takbo na rin. Kumbaga ang abilidad ng kabayo na develop na lang na develop, tingin ko 100% na rin. Itong Morabi, pangalawang takbo niya pa lang sa regular race, tapos malakas ang laban. Kasi itong nilalabanan ni Morabi ngayon, talagang ito yung mga talagang number 1 na grupo sa mga imported na malalakas. So ito po yung dito. Kaya para sa akin Morabi, pwedeng tsumamba, pero kung matatalo man, isa sa mga dahilan ay ang kanyang preparation, baka kapusin pa ng preparation. So para sa akin, Lucinsi na rin ako dito mga bayang kares. Tingin ko bibigyan ko po ito ng 55 to 60% na win rate si Lucinsi. Tapos kung may tatalo man, every 4 years top customer tsaka si Morabi. So yan, tingin ko yung tatlo na yan ang pwedeng tsumamba kay Lucinsi. So yan yung ating prediction party po sa Kings Cup. So pinaliwanag po natin lahat. Yan po yung nakikita ko. Base po yan sa aking analyze, yung tatlong kabayo na pwedeng tsumamba kay Lucinsi kung sakali man, every 4 years, top customer tsaka si Morabi. Yung iba tingin ko mahirapan na sila. So yan po yung ating prediction party po sa karera para sa araw po ng Sunday. Abangan nyo po yung ating tips, yung kabuuan ng tips natin party po sa Sunday. Bukas ng umaga ipopost po natin yan sa ating YouTube channel, Best Time TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At magandang hapon po sa inyong lahat.